So yes na natanggap na ganap. Okay, merong magpapareplace sa atin kasi ng black. So kung titingnan natin, makintab, di ba? Yan natin sa yan, makintab. Inasa na nila to. Kasi ang issue nito is nagtatagas yung naghalo yung tubig sa langis. Yan, kaya bumubulwak. Ayan o, kitang-kita naman na hinasa na. So kahit hinasa nila, ganun pa rin yung issue. So kahit tingnan mo makintab, hindi yan flat. So dapat talaga nito ma-reface black holder. So pang reface natin yon, kung titingnan natin yun o, may sisingaw to. Yan, para may ilaw. Yan, kita nyo yung dulog-dulo mga boss. Kita ba? Yan o. So ang nabawas lang kasi pagka ihasa mo yan ng salamin o grinding compound, yung force ng diin mo, sa labas lang ang kakain, di ba? So mahirap pa rin kahit hasa lang ng ano. Depende na rin yan sa technique ng mga naghahasa talaga. Pero kung high com, ayan o. Singaw doon. Singaw dyan. Singaw din dito sa kabila. Tapos sa gitna, lapat naman. Yun o. Yan, kita yung paling ng caliper ko. Straight naman yung caliper, di ba? So ngayon nga, yung surface niya, kikis-kis natin to. Ayun lang yung lalapat. Yan, makintab. Pasensya na sa caliper ha. Aluminum naman yan eh. So ito lang nakalapat. Kaya kahit anong gawing diin o may gasket man yan, yung presyo ng tubig, lalabas at lalabas. Kaya dapat yan, mapasadahan ng pino, abot-abot, may reface ng flat. So gagamitin na naman natin yung cylinder black holder. Doon natin i-reface yan. Alright. So ito yung salang natin na black. Dadayalan natin kung talagang maganda yung ipit natin na ganitong setup sa holder natin. Papakita ko ulit kasi ganito yung mga nag-inquire sa akin or kung talagang matibay, maganda. So ito yung may yung loob nito, nakapasok yung liner ng usli, di ba? So open yan, space hanggang 80 mm ang kasya sa loob nito. Kaya malaki to. Yung sandal naman, yan, pagkahigpit mo kasi dito, usa siya halos sa sandal. Pero mas maganda kung alalayan mo ng sandal bago ka maghigpit dito, di ba? Para diin na diin talaga. Ngayon nakalock na yan. Engage na natin para mapakita ko sa inyo na iikot, i-reverse lang natin kasi nakaganon yung ano eh, yung sa dial indicator. So reverse. Ayan. So ilan yung tolerance niya? Yung tutok na yan, tsaka yung dito na ipit, align na align yan, kaya hindi na mawawala sa sentro. Kahit hindi mo pa i-dial ng todo, kahit may tolerance pa yan ng mga 02, 03 hanggang 05, pwede na yan eh. So ilan yan? Press ko lang. So nasa mga 02, 01 ang kabilaan, di ba? Tolerable na yan. Kaya na i-replace yan ng diretso. Kung issue nyo naman ay naglilik pa rin, possible niyan is, ang problema is dito na sa refacing ng ano nyo, torno. Either may gap na dito, may backlash na, o may wobble, kaya naghahagdan-hagdan yung ibang pasada dito. Ito since bago naman, may tiwala ako dito kasi smooth naman lahat ng function ng ano niya, yung mga drive niya. So yun lang naman, yung mga concern sa mga ganitong dial, walang problema yun. As long as maganda yung torno nyo, hindi sira yung bearing, okay yung tailstock, okay yung cross feed knob nyo, cross feed. So yun lang naman, pang reface lang to. So, walang problema dito. Hindi kayo mangangamba lalo. Pinapaliwanag ko lang. Yun lang, thank you. Ayan mga boss, laban natin ha. Ay, lalo hindi kita. Pansin nyo to, ito yung na-repaste na natin. Yan o.
Kita niya yan. Yan yung cost kapag hinahasaan nyo lang sa bato o sa grinding compound. Hindi abot to. Ha? Kahit ihasa nyo yan, dulot-dulo lang yung kakain. Yung gitna yan, hindi mababawasan. Kaya kulang pa yan, re-replace pa natin yan. Bulwak talaga to. Sa kali yan. Yun o. Konti pa. So yung pares ng cylinder head nito, tina-replace ko ni paring Reds yan sa kalam. Grabe ang kintab niya, no? Ba't bungal? Walang bungal yan. Singaw, hindi ah. Singaw? Uy, kinig ka. Singaw. Saan mo ni-replace sa milling? Miling. Wala nang tagas yan, oh. Wala na. Sinaw kayo. Ha? Sinaw. Paring Reds. Ayan na. All goods na. Replace natin. Diba? Pantay na pantayan. Alright.